Naramdaman mo na ba ang matinding kirot na yan sa iyong kaluluwa? Ang kutob na may malalim na mali, na ikaw ay nakulong sa paulit-ulit na siklo araw-araw, at gaano mo man pilitin, hindi ka makawala. Isipin sandali na ang mismong iniisip mo ay lumalabag sa mga batas ng universo, at dahil dito, nananatili ka kung nasaan ka, nahihirapan sa mga nagpapatong-patong na bayarin, nagugutom na pangarap, at ang palaging nararamdamang, magsisimula ako bukas, isang bukas na hindi naman dumarating. Kung gayon, narito ang katotohanang hindi mo pa naririnig. Kung hindi mo ito nauunawaan ngayon, patuloy kang padadalhan ng buhay ng patunay na tama ako, hanggat hindi ka labis na nagdurusa na wala ka ng ibang pagpipilian. Tunay ka bang naniniwala na nagbabago lang ang buhay kapag may nangyayari sa labas? Kapag na-promote ka, nakilala ang tamang tao, o may bigla ang dumating na pagkakataon? Iyan mismo ang maling akala ng karamihan ng tao. Walang magbabago sa labas hanggat walang nagbabago sa loob mo. Natutunan ko ito sa mahirap na paraan, nang naintindihan ko na ang pagtingin ko sa sarili ang siyang hangganan ng aking buhay. Kung nakita ko ang sarili kong maliit, kumilos din ako ng maliit. Kung naniwala akong hindi ako may kakayahan, tila nagsasabuatan ang universo para patunayan na tama ako. At palagi itong parehong siklo, magsisimula ako ng isang bagay, mabibigo, sisihin ang sarili, at susuko. Parang nakakulong sa loob ng salamin, nakikipaglaban sa aking refleksyon, nang hindi ko naintindihan na ang tunay na kalaban ay nasa isip ko. Noong panahong iyon, wala akong pera, walang layunin, walang direksyon. Nagtrabaho ako ng kung ano-ano, nagpapalit ng gulong, naglilinis ng kotse, ginagawa ang anumang dumating sa akin, at kinumbinsi ang sarili na iyon na ang pinakamahusay na maaari kong marating. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi tungkol sa swerte o malas, ito ay tungkol sa pagtingin sa sarili. Nakita ko ang sarili kong walang kinabukasan, at ang aking pag-ugali ay lalo lang nagpatibay sa paniniwalang iyon. At narito ang pinakamalupit na bahagi, palaging nakakahanap ng paraan ang isip ng tao para patunayan kang tama. Kung naniniwala kang limitado ka, kikilos ka rin sa limitadong paraan. Kung naniniwala kang karaniwan ka lang, magiging karaniwan din ang iyong pag-ugali. At tutugon ang mundo ng mga sitwasyong magpapatunay sa pananaw na yan. Ang pagtingin sa sarili ang thermostat ng iyong buhay. Tulad ng isang kagamitang nagbabalanse ng temperatura, inaayos nito ang antas ng iyong mga resulta upang ang lahat ay manatili sa loob ng pinaniniwalaan mong nararapat sa iyo. Maaari kang ang pansamantalang tataas ang iyong kita, gaganda ang isang relasyon, o magsisimula ng magandang proyekto, ngunit kung hindi kasabay ng pagbabagong iyon ang iyong pagtingin sa sarili, nang hindi mo namamalayan, makakahanap ka ng paraan para mawala itong muli. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang nananalo sa loto at bumabalik sa kahirapan. Hindi ito kakulangan sa pera, ito ay kakulangan ng pagkakakilanlan na tugma sa yaman. Ibinabalik ng iyong subconscious ang lahat sa nakasanayang pattern. Nang mabasa ko ang Think and Grow Rich, parang may nagbukas ng ilaw sa madilim na silid. Naintindihan ko na hindi ang buhay ang naglilimita sa akin, kundi ang aking pagtingin sa sarili. At sa sandaling iyon nagsimulang magbago ang lahat. Sinimulan kong i-visualize ang sarili ko ng iba. Nagsimula akong makita ang sarili kong may kakayahan, masagana, at may potensyal. At kamangha-mangha, ilang sandali pa, nagsimulang lumitaw ang mga oportunidad. Hindi dahil biglang nagbago ang universo, kundi dahil binago ko ang lente na ginagamit ko sa pagtingin sa mundo. Kapag binago mo ang pagtingin mo sa sarili, binabago mo rin ang iyong reaksyon, at kapag binago mo ang iyong mga reaksyon, binabago mo ang iyong mga resulta. Maraming nagtatanong sa akin, pero Bob, paano mo babaguhin ang pagtingin mo sa sarili? Ang sagot ay simple, ngunit nangangailangan ng dedikasyon. Una, tigilan ang paglalarawan sa sarili sa negatibong paraan. Sa bawat pagkakataong sasabihin mong, ako ay hindi organisado, ako ay balisa, ako ay hindi magaling sa pera, pinapatibay mo ang isang programa na nagkukulong sa iyo. Sa halip, simulan mong patunayan ang bersyon na gusto mong maging. Sabihin, ako ay disiplinado, ako ay kalmado, ako ay matalino sa pinansyal. Sa simula, mararamdaman mo na parang kasinungalingan, ngunit ganoon talaga ito gumagana. Tinuturuan mo ang iyong subconscious ng isang bagong pagkakakilanlan. Susunod, pakainin ang bagong imaheng ito araw-araw sa pamamagitan ng pag-uulit at damdamin. Ay visualize ang sarili mong nabubuhay sa buhay na nais mo, nararamdaman ang nararamdaman mo kung ito ay totoo na. Hindi makilala ng utak ang totoo at naiisip lamang kapag kasama ang emosyon. Kaya ang mga matagumpay na atleta ay ini-visualize ang kanilang mga panalo bago pa nila ito makamit.
Hindi lang nila sinasanay ang kanilang katawan, sinasanay din nila ang kanilang isip na maniwala. At ang paniniwala ang unang hakbang para maging. Naaalala ko nang simulang kong baguhin ang aking pagtingin sa sarili, nakita ko ang sarili kong nakasuit, lumalakad ng may kumpiyansa, nagsasalita sa maraming tao, nagtuturo tungkol sa tagumpay. Noong panahong iyon, nagtatrabaho pa ako bilang tagalinis. Kung may nakakita man sa akin sa visualization na iyon, malamang na pinagtawanan nila ako. Ngunit ang hindi nila alam ay ang imaheng iyon, na inuulit araw-araw, ang nagtatayo ng aking kinabukasan. Nagsimulang tanggapin ng aking walang malay na isip ito bilang katotohanan, at nagsimulang umayon ang aking pag-ugali. Nagsimula akong kumilos na parang ako ang taong iyon, gumawa ng magkakaibang desisyon, kumilos ng may mas mataas na kumpiyansa, at doon nagsimulang mag-iba ang reaksyon ng mundo sa akin. Ang pagbabago ng pagtingin sa sarili ay hindi mahika, ito ay agham ng isip. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroscience na ang utak ay lumilikha ng pinatibay na neural pathways mula sa pag-uulit at matinding emosyon. Nangangahulugan ito na sa bawat pagkakataong naiisip mong nabibigo ka, pinapatibay mo ang sirkulong iyon. Sa bawat pagkakataong naiisip mong nagtatagumpay ka, lumilikha ka ng bagong landas patungo sa tagumpay. At sa paglipas ng panahon, ang dating imahinasyon lamang ay nagiging bago mong paraan ng paggana. Kaya, huminto ka ngayon at mag-isip, paano mo nakikita ang sarili mo kapag walang nakatingin? Anong mga salita ang ginagamit mo para ilarawan ang sarili mo? Dahil iyan mismo ang humuhubog sa iyong buhay. Hanggat patuloy mong sinasabi, hindi ako sapat, hindi pa ako naging matalino, ako ay malas, magsisikap ang iyong isip na mapanatili ang pagkakapare-pareho sa imaheng iyon. Ngunit kung sisimulan mong sabihin, ako ay lumalago, ako ay natututo, karapat-dapat ako sa kasaganaan, gagana rin ito upang patunayan kang tama. Ang katotohanan ay walang sinumang nagbabago ng kanilang buhay nang hindi binabago ang kanilang pagtingin sa sarili. Maaari kang magpalit ng syudad, trabaho, o kasosyo, ngunit patuloy mong ulitin ang parehong mga pattern hanggat hindi mo binabago kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw. At ang magandang balita ay hindi ito nakasalalay sa mga pangyayari, nakasalalay lamang ito sa iyong desisyon. Maaari kang magsimula ngayon mismo. Tumingin sa salamin at makita ang isang taong ginagawa pa, isang taong hindi nangangailangan ng pahintulot para mag-evolve. Dahil kapag tuluyan mong naintindihan na ang panlabas na mundo ay refleksyon lamang ng iyong panloob na imahe, ang buong realidad mo ay magsisimulang umayon sa kung sino ang pinili mong maging. Karamihan ng tao ay iniisip na ang batas ng pag-akit ay isang uri ng mahika, isang bagay na nagpapahatid sa universo ng lahat ng gusto mo hanggat nag-isip ka ng positibong kaisipan. Ngunit ang hindi nila naintindihan ay ang batas na ito ay palaging gumagana, naniniwala ka man o hindi. Hindi ito isang bagay na bubuksan at papatayin. Ito ay tulad ng batas ng grabidad, permanente, walang pinapanigan, at tumpak. Ang problema ay karamihan ng tao ay ginagamit ang puwersang ito ng baliktad, umaakit ng eksaktong kinakatakutan nila ng husto, ang pinupunan nila ng husto, at ang pinakasinisikap nilang iwasan. Nagva-vibrate sila sa kakapusan ngunit nagnanais ng kasaganaan. Pinag-uusapan nila ang mga problema ngunit nangangarap ng mga solusyon. At ang universo, masunurin gaya ng dati, ay ibinabalik lamang kung ano ang natatanggap nito sa anyo ng pag-isip at damdamin. Ang katotohanan ay hindi mo inaakit ang gusto mo. Inaakit mo kung sino ka. At kung sino ka ay tinutukoy ng patuloy mong nararamdaman. Kung ginugugol mo ang buong araw sa pag-uulit ng mga parirala sa iyong isip tulad ng hindi ko kaya, hindi ito gumagana para sa akin, mahirap ang mga bagay, itinatala ng iyong subconscious iyon bilang permanenteng utos. At lumilikha ito ng mga vibration na nagpapadala ng signal sa universo. Ang mga signal na ito ay bumabalik sa anyo ng mga tao, sitwasyon, at resulta na nagpapatunay sa iyong orihinal na paniniwala. Ito ay isang siklong nagpapatuloy sa sarili, isang loob na nagkukulong sa iyo sa parehong pattern. At kung iniisip mong pilosopiya lamang ito, alamin mong may agham sa likod nito. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroscience na ang mga kaisipang may matinding damdamin ay lumilikha ng matibay na neural networks, at ang utak ay nang hindi namamalayan ay naghahanap upang ulitin ang mga pamilyar na pattern. Nangangahulugan ito na kung patuloy kang nag-iisip tungkol sa pagkabigo, literal mong pinoprograma ang iyong utak na kilalanin at ulitin ang pagkabigo. Parang lumilikha ang iyong isip ng isang radar na pumupulot lamang ng mga pagkakataon para sa pagkalugi.
Sa kabilang banda, kapag iniisip at nararamdaman mo ang tagumpay, mga nagawa, at kasaganaan, ini-activate ng iyong utak ang isang filter na tinatawag na reticular activating system, na responsable sa pagpansin sa mga pagkakataong akma sa iyong focus. Kaya, kapag nagpasya ang isang tao na bumili ng pulang kotse, bigla siyang makakakita ng mga pulang kotse sa lahat ng dako. Palagi silang naroon, ngunit napapansin mo lang sila kapag nagbabago ang iyong focus. Ngayon, isipin mong ilapat ito sa iyong pinansyal, emosyonal, at espiritual na buhay. Karamihan ng tao ay nag-iisip ng hindi magkakasakit at nabubuhay na may sakit. Nag-iisip sila ng hindi maubusan ng pera at nabubuhay sa hirap pinansyal. Nag-iisip sila ng hindi mawalan ng trabaho at nabubuhay na balisa, napapalibutan ng kawalan ng kapanatagan. Patuloy silang nagva-vibrate sa takot at ang takot ay isang malakas na magnet. Hindi naiintindihan ng universo ang ayoko nito. Naiintindihan lamang nito kung ano ang iyong pinagtutuunan ng pansin. Kung iniisip mong ayokong mawalan ng pera, ang paunahing vibration ay pagkawala ng pera. Kung iniisip mong gusto kong umunlad, ang vibration ay pag-unlad. Simple lang ito, ngunit nangangailangan ng kamalayan. Nang maintindihan ko ito, nagsimula akong obserbahan ang aking sariling kaisipan tulad ng pagmamasid sa isang mapanganib na panloob na pag-uusap. Nahuli ko ang sarili kong paulit-ulit na nagpapahayag ng negatibong parirala sa lahat ng oras, at naintindihan kong inaakit ko ang eksaktong sinasabi kong ayaw ko. Kaya nagpasya akong baligtarin ito. Nagsimula akong mentally na ulitin ang mga parirala na naglalagay sa akin sa isang estado ng kasaganaan, kahit na hindi pa ito ang aking panlabas na realidad. Sasabihin ko, ako ay masagana. Umaakit ako ng mga oportunidad. May kontrol ako sa aking isip. At sa paglipas ng panahon, nagsimula kong maramdaman ang katotohanan sa likod ng mga salitang iyon. At dito nabibigo ang marami, nag-iisip sila ng positibo sa loob lamang ng ilang minuto at pagkatapos ay bumabalik sa pagva-vibrate ng takot sa natitirang bahagi ng araw. Ang batas ng pag-akit ay hindi tumutugon sa kung ano ang iniisip mo minsan-minsan, kundi sa kung ano ang nararamdaman mo sa lahat ng oras. Ang nangingibabaw na kalagayan ng iyong damdamin ang nagtatakda ng kalalabasan. Iyan ang dahilan kung bakit, kapag nakadarama ka ng pasasalamat, kahit walang partikular na dahilan, kapag nakadarama ka ng kagalakan sa pag-asam, nagsisimula ang universo na ayusin ang mga bagay-bagay pabor sa iyo. At ang nakapupukaw ng interes ay kapag binago mo ang iyong daloy ng enerhiya, frequency, ang mga tao at sitwasyon na hindi nakahanay dito ay nawawala na lang, at may mga bagong lumalabas. Ito ay parang pagbabago ng channel sa radyo, umiiral pa rin ang dating istasyon, ngunit wala na ito sa iyong daloy ng enerhiya. Maaari kang magtaka, ngunit paano kung napapalibutan ako ng mga problema, paano ko mababago ang aking vibrasyon? Ang sagot ay, hindi mo mababago ang nararamdaman mo sa pamamagitan ng pagtatangkang takasan ang sakit, kundi sa pamamagitan ng paghahanap ng isang bagay na ipagpapasalamat, kahit sa gitna ng kaguluhan. Naaalala ko na nang simulan ko ang aking kumpanya ng paglilinis, mayroon pa akong mga utang at walang formal na edukasyon. Ngunit sa halip na mag-focus sa kung ano ang kulang, nagsimula akong magpasalamat sa maliit na mayroon ako, isang pagkakataon, isang kliyente, isang trabaho sa paglilinis. Ang pagbabagong ito sa damdamin ay lumikha ng ibang enerhiya. Bigla, nagsimula akong makaakit ng mas maraming kliyente, mas maraming rekomendasyon, at sa loob ng isang taon, ang negosyo ay bumubuo na ng mahigit $100,000. At nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagbabago ng focus, mula sa takot tungo sa pasasalamat. Ang batas na ito ay napakatumpak kaya't hindi ito kailanman nagkakamali. Ang enerhiyang ipinapalabas mo ay siya ring bumabalik. Ang mga taong palaging nagrereklamo tungkol sa gobyerno, sa ekonomiya, sa kanilang amo, sa presyo, ay nagpapatibay ng daloy ng pagtutol. At ang nilalabanan mo ay nananatili. Sa kabaligtaran, ang mga taong nag-uusap tungkol sa paglago, mga ideya, mga solusyon, ay nakakaakit ng mga kasosyo, mga pagkakataon, at mga resulta. Kaya naman ang mga mayayaman ay tila sinuswerte. Wala silang swerte, mayroon silang daloy ng enerhiya, frequency. Kaya, kung gusto mong simulan ang paggamit ng batas ng pag-akit, law of attraction, para sa iyong kalamangan, magsimula sa pagmamasid sa iyong mga iniisip na parang inaalagaan mo ang iyong sariling ani. Ang bawat ideya ay isang binhi, at ang lupa ng iyong isip ay mayabong. Kung magtanim ka ng pagdududa, aani ka ng limitasyon. Kung magtanim ka ng kumpiyansa, aani ka ng paglago. Ang pagpili ay laging sayo.
Ngayon, masasabi ko ng may ganap na katiyakan, hindi mo kailanman mababago ang iyong buhay hanggat patuloy kang mag-isip at makakaramdam tulad ng taong gustong magbago. Ang pagbabago ay nagsisimula kapag nagpasya kang mag-isip at makakaramdam tulad ng taong nagbago na. Dahil naunang dumarating ang enerhiya kaysa sa forma, ang damdamin ay nauuna bago ang tagumpay. At kapag ang iyong kalooban ay naayon sa kasaganaan, ang panlabas ay walang pagpipilian kundi ang salaminin iyon pabalik sa iyo. Ang takot sa pagbabago ay ang hindi nakikitang bilangguan kung saan ginugugol ng karamihan ng tao ang kanilang buong buhay. Sinasabi nilang gusto nilang lumago, umunlad, makamit ang isang bagong bagay, ngunit sa kaibuturan ay nakadarama sila ng tahimik na pangamba sa pag-iwan sa pamilyar. At nakapagtataka dahil ang takot na ito ay hindi nagmumula sa isang tunay na bagay, kundi sa isang ilusyong nilikha ng isip. Ang mga tao ay nakaprograma upang hanapin ang seguridad, kahit na ang seguridad na iyon ay nagpapalungkot sa kanila. Iyan ang dahilan kung bakit may nananatili sa isang trabahong kinaiinisan nila, sa isang relasyong hindi nagpapasaya sa kanila, o namumuhay ng isang karaniwang buhay dahil lang sa takot sila sa hindi alam. Mas pinipili ng utak ang pamilyar na pagdurusa kaysa sa nakapagpapalaya na kawalan ng katiyakan. Naaalala ko ng eksakto ang pakiramdam nang magpasya akong umalis sa departamento ng bombero. Ito ay isang matatag, ligtas, at kagalang-galang na trabaho. Ngunit alam kong kung mananatili ako doon, hahatulan ko ang sarili ko sa pagiging karaniwan. At kahit may takot, sumugal ako. Ang pagtalikod sa katatagan na iyon ay tila kabaliwan, wala akong natapos na kurso, walang karanasan sa negosyo, at walang ideya kung saan magsisimula. Ngunit ang totoo, kung hinintay kong lumitaw ang tapang, naroon pa rin ako hanggang ngayon. Hindi dumarating ang tapang bago ang desisyon, ipinanganak ito matapos kang mangako. At sa mismong sandaling iyon ko napagtanto ang isang bagay na nagpabago sa buong direksyon ng aking buhay, ang takot at pag-unlad ay hindi kailanman magkasabay. Kung saan nang inibabaw ang takot, humihinto ang paglago. Ang takot sa pagbabago ay mapanlinlang. Nagkukubli ito bilang pag-iingat, lohika, at karaniwang kaisipan. Ilang beses mo nang narinig ang sarili mong nagsasabi, siguro, hindi pa ngayon ang tamang oras, maghihintay pa ako ng kaunti, o kailangan ko pa itong pag-isipan ng mas mabuti. Ang mga pariralang ito ay ang takot sa pinakamagalang nitong anyo. Hindi ito sumisigaw, ito ay bumubulong. At sa bawat pagkakataon na pinakikinggan mo ito, mas lalo itong lumalakas. May estratehiya ang takot, gusto ka nitong kumbinsihin na mas ligtas ang manatili kaysa kumilos. At ang malaking pagkakamali ay habang nakatayo ka, patuloy na umiikot ang mundo. Hindi naghihintay ang mga pagkakataon. Hindi humihinto ang oras. At ang tila seguridad ngayon, bukas ay nagiging panghihinayang. Nakita ko itong nangyari sa mga taong malapit sa akin. Mga individual na may talento, na may napakahusay na ideya, ngunit hinayaan nilang ang takot ang magpasya para sa kanila. At nakita ko rin ang kabaligtaran, mga ordinaryong tao na naglakas loob na kumilos, kahit na nanginginig sa loob. Hindi sila naghintay ng perpektong sitwasyon, sapat na pera, o pag-aproba ng iba. Nagpasya lang silang magbago. At ang resulta ay laging pareho, paglago. Sinusubukan ng takot na paralisahin, ngunit kapag kumilos ka sa kabila nito, nawawalan ito ng kapangyarihan. Ito ay parang paglalakad patungo sa dilim at pagtuklas na ang halimaw na tila napakalaki ay isang anino lang. Sa psikolohiya, mayroong napakalinaw na paliwanag para dito, binibigyang kahulugan ng utak ng tao ang anumang pagbabago bilang banta sa sistemang panlaban para mabuhay. Pinupukaw nito ang amygdala, naglalabas ng adrenaline at cortisol, ang parehong hormones na ilalabas mo kung nakaharap ka sa isang mandaragit. Ngunit narito ang detalyeng nagbabago sa lahat, hindi ka tumatakas mula sa isang leon, tumatakas ka mula sa isang ideya. Sa madaling salita, ang takot sa pagbabago ay isang reaksyong pisyolohikal lamang, hindi isang realidad. Ito ay isang maling alarma. At tulad ng anumang alarma, humihinto lang ito kapag tumayo ka at ipinakita na walang tunay na panganib. Natuto akong harapin ang takot sa pamamagitan ng pagmamasid sa pattern nito sa loob ko. Sa bawat pagkakataong may pagkakataon na lumitaw, dumarating ang takot na nagsasabing, paano kung magkamali? Nagsimula akong baliktarin ang tanong, paano kung maging tama? Ang simpleng pagbabagong ito ng focus ay ganap na nagpabago sa enerhiya. Ang takot ay nabubuhay sa paano kung, ngunit namamatay ito sa harap ng kilos. Nang buksan ko ang aking kumpanya ng paglilinis, wala akong ideya kung ano ang ginagawa ko.
Takot akong mabigo, mawala ang lahat, mapahiya. Ngunit ang kilos ang panlunas. Bawat kliyente na nakukuha ko ay binabawasan ang takot. Bawat maliit na tagumpay ay nagpatibay ng kumpiyansa. Umiiral lang ang takot kapag nakatayo ka lang. Kinumpirma ng mga pag-aaral sa pag-ugali ng tao na kailangan ng utak ang pag-uulit upang palitan ang mga pattern ng takot ng mga pattern ng kumpiyansa. Nangangahulugan ito na ang tapang ay hindi isang bagay na meron ka o wala ka, ito ay isang bagay na sinasanay mo. Sa bawat pagkakataon na kinakaharap mo ang isang sitwasyong nakakatakot sa iyo at nalalampasan mo ito, na itatala ng utak, walang panganib. At sa susunod, ang takot ay nagiging mas mahina. Kaya, kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, huwag mong hintayin na mawala ang takot. Hindi ito mawawala. Kumilos ka lang kahit naroroon ito. Dahil ang bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa kinatatakutan mo ay isang hakbang patungo sa iyong kalayaan. Ang takot sa pagbabago ang pangunahing dahilan kung bakit napakaraming tao ang nabubuhay ng mga buhay na puno ng pagkadismaya. Sinasabi nila, isang araw gagawin ko. At ang iisang araw na yon ay hindi kailanman dumarating. Kinukumbinsi sila ng takot na hindi pa sila handa. Ngunit ang totoo, walang sinuman ang handa. Hindi rin ako handa. Walang sinuman ang ipinanganak na handa para sa pagbabago, ang kahandaan ay dumarating habang nasa daan. At ang landas na ito, puno ng mga kawalan ng katiyakan at hamon, ang humuhubog sa karakter, nagpapalakas ng isip at nagpapalawak ng kamalayan. Ang pagbabago ay hindi komportable, ngunit sa kawalan ng kaginhawaan nangyayari ang paglago. Isipin ito, ang takot ay patunay na ikaw ay patungo sa tamang direksyon. Kung walang takot, ito ay dahil umiikot ka lang sa loob ng iyong comfort zone. Ang pagkakaroon ng takot ay nangangahulugang papalapit ka sa isang bagong bagay, at ang isang bagong bagay ay eksaktong kailangan mo upang mabuhay ng ibang buhay. Kaya, sa susunod na maramdaman mo ang mga paru-paro sa tiyan mo, ang kagustuhang umatras, alamin na ito ay isang senyales na malapit ka nang masira ang isang hadlang. Huminga ng malalim at sumulong. Kung hindi ko ginawa iyon, hindi ko kailanman natuklasan ang kapangyarihan na nasa loob ko. Tinuruan ako ng takot ng isang mahalagang bagay, hindi ito nawawala bago ang kilos, nawawala ito dahil sa kilos. At ang pag-unawang ito ang naghihiwalay sa mga nagbabago ng kanilang buhay mula sa mga nangangarap lang na magbago. Palaging ginagantimpalaan ng buhay ang mga kumikilos sa kabila ng takot. Dahil sa sandaling gawin mo ang unang hakbang, nauunawaan ng universo na handa ka na at sinisimulan nitong igalaw ang lahat pabor sa iyo. Kapag pinag-uusapan ko ang tungkol sa kaliwanagan, hindi lang ako nagsasalita tungkol sa pag-alam kung ano ang gusto mo sa pamamagitan ng salita. Nagsasalita ako tungkol sa nararamdaman mo ang iyong gusto ng napakatindi na imposibleng baliwalain. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na ganap na nawawala, umiikot lang, nang hindi na pagtatanto na ang problema ay hindi kakulangan ng pagkakataon, kundi ang kawalan ng tiyak na destinasyon. Gumigising sila, nagtatrabaho, nagbabayad ng bills, nagrereklamo, at natutulog at ginagawa nila ito sa loob ng maraming dekada. Hindi sila kailanman humihinto upang magtanong, ano ba talaga ang gusto ko? At kapag nagtanong sila, sumasagot sila ng malalabong parirala, gusto kong maging masaya, gusto kong magkaroon ng pera, gusto ko ng mas magandang buhay. Ngunit hindi nauunawaan ng universo ang malalabong mensahe. Sumasagot ito sa tiyak na intensyon. Tingnan mo, ang utak ng tao ay isang makapangyarihang makina, ngunit nangangailangan ito ng tagubilin. Kung hindi mo sasabihin ng eksakto kung ano ang gusto mo, hahanapin nito ang anumang bagay at karaniwan ay paulit-ulit na ginagawa ang alam na nito. Ito ay parang pagtatangkang maglakbay ng walang destinasyon. Maaaring gumagalaw ka, ngunit hindi ka pupunta kahit saan. Kapag malinaw mong tinukoy ang isang tiyak na layunin, nagbibigay ka ng malinaw na utos sa subconscious mind, at nagsisimula itong gumana batay doon, inaayos ang pag-ugali, persepsyon, at desisyon. Ang kaliwanagan ay gumaganang parang isang lighthouse na gumagabay sa iyong mga pagkilos, kahit na tila hindi malinaw ang landas. Naaalala ko minsan, sa simula ng aking kumpanya ng paglilinis, nagpasya ako na sa loob ng 12 buwan ay magiging ito ang pinakamahusay sa bansa. Wala akong istruktura, walang kuponan, walang karanasan. Ngunit mayroon akong kaliwanagan. Nakita ko ito ng may kaliwanagan. Inilarawan ko ang sarili kong namumuno sa mga tao, nagsasara ng mga kontrata, nagpapalawak. Araw-araw akong gumigising na nasa isip ko ang larawang iyon. At alam mo ba kung ano ang nangyari?
Sa loob ng wala pang isang taon, ang aking kumpanya ay bumubuo na ng mahigit $100,000. Hindi dahil ako ay espesyal, kundi dahil alam ko ng eksakto kung ano ang hinahanap ko. Ang kaliwanagan ang lumikha ng focus, ang focus ang lumikha ng disiplina, at ang disiplina ang lumikha ng mga resulta. May psikolohikal na kababalaghan na tinatawag na selective attention bias. Ipinaliliwanag nito kung bakit, kapag bumili ka ng bagong kotse, bigla mong makikita ang kaparehong modelo kahit saan. Palagi naman silang nandoon, pero hindi itinuring ng utak mo na mahalaga ang impormasyong iyon hanggang sa puntong iyon. Ganoon din sa mga oportunidad. Kapag malinaw mong tinukoy kung ano ang gusto mo, magsisimulang mapansin ng utak mo ang mga sitwasyon at koneksyon na dati mong hindi napapansin. Hindi lang basta lumalabas ang mga oportunidad, palagi silang nasa harap mo, pero kinikilala mo lang sila kapag nakatuon ka. At narito ang sikreto, ang kalinawan ay dapat samahan ng damdamin. Hindi sapat na isulat ang gusto mo, kailangan mong damhin ito. Kapag pinagsama mo ang pananaw at emosyon, lumilikha ka ng napakalakas na larangan ng vibrasyon, kaya natural na hahanapin ng isip mo ang mga aksyon na magdadala sa iyo doon. Ang mga taong may malinaw na layunin ay nagpapamalas ng kumpiyansa, at ang kumpiyansa ay nakakaakit. Inaakit nito ang mga tao, sitwasyon at mga yaman. Ang universo ay tila lumulundo para sa isang taong alam ang gusto niya. Ngunit karamihan sa mga tao ay nabubuhay na may magkakasalungat na layunin. Sinasabi nilang gusto nila ang kalayaan sa pananalapi, ngunit ginagastos naman nila ang lahat ng kinikita nila. Gusto nila ng malusog na relasyon, ngunit nananatili silang nakakapit sa mga taong nagpapapagod sa kanilang enerhiya. Gusto nila ng tagumpay ngunit takot silang ilabas ang kanilang sarili. Ang panloob na salungatan na ito ay lumilikha ng ingay, at pinipigilan ng ingay ang pagkakahanay sa nais na resulta. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng kalinawan ay nangangahulugan din ng pag-alis ng hindi naaayon sa gusto mo. Minsan, ang pumipigil sa bago ay hindi kakulangan ng mga oportunidad, kundi labis na pagkaabala. Ang kalinawan ang gasolina ng pagbabago. Ito ang nagpapabangon sa iyo ng maaga, nagpapatiis sa mga balakid, at nagpapatuloy kapag tila walang gumagana. At maniwala ka sa akin, hindi gagawa ng susunod na hakbang ang universo hanggat hindi mo gagawin ang una ng may paniniwala. Isulat mo ang gusto mo, basahin ito araw-araw, isalarawan ito ng may damdamin, at kumilos ng naayon dito. Ang bawat maliit na desisyong nakaayon sa iyong layunin ay lumilikha ng alon ng mga pagkakaugnay-ugnay na naglalapit sa iyo sa iyong kapalaran. Mapagbigay ang buhay sa mga taong may kalinawan. Kapag alam mo ang gusto mo, bumubukas ang mga pinto, lumalabas ang mga tamang tao, at umaayos ang mga pangyayari sa paraang tila mga nagkataon lang, ngunit hindi. Ang mga ito ay mga sagot. Mga sagot sa isang malinaw na utos na ipinadala ng isang determinadong isip. At kapag narating mo na ang antas ng kalinawan na yon, ang imposible ay nagsisimula ng magmukhang hindi maiiwasan. Ang mga paradigma ay parang hindi nakikitang hibla na kumokontrol sa bawat galaw sa iyong buhay. Ang mga ito ay mental na gawi, nakabaong paniniwala, emosyonal at pag-ugaling paulit-ulit mong ginagawa ng hindi mo namamalayan. Tinutukoy ng mga ito kung paano ka mag-isip, magre-react, magdamdam, at, higit sa lahat, kung gaano ka naniniwalang karapat-dapat ka. Kaya maraming tao ang tila nakakulong sa parehong siklo, kumikita sila ng kaunting karagdagang pera, at pagkatapos ay biglang may nangyayari, at bumalik sila sa simula. Nagkakaroon sila ng bagong relasyon, ngunit nauwi sa pagdanas ng parehong mga salungatan. Nagsisimula sila ng diet, isang proyekto, isang negosyo, at iniiwan ito sa kalagitnaan. Walang tunay na nagbabago dahil nananatili ang parehong isip. At doon nakatira ang tunay na kontrabida, ang paradigma. Natutunan ko ito sa mahirap na paraan. Nang simulan ko ang aking negosyong paglilinis, may nangyaring pambihira. Sa loob lamang ng ilang buwan, kumikita na ako ng mas maraming pera kaysa sa naisip ko kailanman, mahigit $100,000 sa unang taon. Para sa isang taong hindi pa nakaranas ng tagumpay dati, halos hindi ito kapanipaniwala. Ngunit, sa ilang kadahilanan, kahit na may tagumpay sa pananalapi, nakaramdam ako ng hindi pagiging komportable, na parang hindi ako karapat-dapat dito. Para bang may isang boses sa loob ko na nagsabi, sobrang dami nito para sa iyo, malapit nang matapos ang lahat. At, sa di ka panipaniwala, ang nangyari pagkatapos ay tiyak na kinumpirma ang paniniwalang iyon. Nagsimula akong gumawa ng mahihirap na desisyon, nagpatumpik-tumpik, nawalan ng mga kontrata, at halos lumubog ang negosyo.
Lahat dahil ang aking paradigma ay hindi naaayon sa bagong realidad na sinusubukan kong likhain. Ang paradigma ay parang isang thermostat. Kung masyadong umiinit ang kapaligiran, kumikilos ito upang palamigin ito hanggang sa bumalik ito sa nakatakdang temperatura. Ganoon din ang ginagawa ng iyong isip. Kung kumikita ka ng mas maraming pera kaysa sa pinaniniwalaan mong karapat-dapat ka, hindi mo namamalayang lumilikha ka ng mga sitwasyon na nagbabalik sa iyong komportableng antas. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nanalo sa loto at nawawala ang lahat sa loob lamang ng ilang taon. Binago nila ang kanilang mga kalagayan, ngunit hindi nila binago ang kanilang pagkakakilanlan. At hanggang hindi nag-a-adjust ang isip, ang panlabas na mundo ay palaging babalik sa pagpapakita ng parehong panloob na pattern. Nabubuo ang mga paradigma sa buong buhay, lalo na sa pagkabata. Ang mga salita ng iyong mga magulang, mga karanasan sa paaralan, ang mga paniniwala ng iyong kultura, lahat ng ito ay humuhubog sa kung ano ang pinaniniwalaan mong posible o imposible. Kung lumaki ka sa pakikinig na marumi ang pera, kailangan mong magtrabaho ng husto upang kumita, o sakim ang mayayamang tao, ang mga ideyang ito ay nakaukit sa iyong subconscious. Kahit na sadyang nais mong umunlad, sisirain ng iyong subconscious ang iyong mga pagsisikap dahil naniniwala ito na ang kayamanan ay mali o mapanganib. At tandaan, palaging mas nangingibabaw ang subconscious kaysa sa conscious dahil ito ang autopilot ng iyong buhay. Kinumpirma na ng agham ang kapangyarihan ng mental na gawi. Ipinapakita ng pananaliksik na humigit kumulang 75% ng ating pang-araw-araw na aksyon ay kinokontrol ng otomatikong proseso ng subconscious. Nangangahulugan ito na kung hindi mo i-reprogram ang iyong mga paradigma, mabubuhay ka sa parehong kwento na may iba't ibang setting lamang. Ito ay parang pagpapalit ng pelikula, ngunit pinapanatili ang parehong script. Maaari kang magpalit ng trabaho, lungsod, o kasosyo, ngunit patuloy mong ipaparami ang parehong emosyon, reaksyon, at resulta, dahil ang paradigma ang kumokontrol. Upang baguhin ang pattern na ito, kailangan mong maunawaan ang isang mahalagang bagay, hindi mo sinisira ang isang paradigma, pinalitan mo ito. Ang luma ay nawawalan lamang ng kapangyarihan kapag ang bago ay naging nangingibabaw. At nangangailangan ito ng sinasadyang pag-uulit. Hindi sapat ang makinig sa isang nagbibigay inspirasyong panayam o magbasa ng isang motivational na libro. Kailangan mong bombahin ang subconscious ng mga bagong ideya, araw-araw, hanggang sa tanggapin nito ang mga ito bilang katotohanan. Nang simulan kong mag-aral kay Earl Nightingale, tinuruan niya ako ng isang bagay na simple, ngunit makapangyarihan. Kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, baguhin mo ang pumapasok sa iyong isip. Nagsimula akong makinig sa mga positibong recording ng tuloy-tuloy. Araw-araw, sa kotse, sa bahay, bago matulog. At, sa paglipas ng panahon, nagsimula akong mag-isip ng iba, kumilos ng iba, at natural na nagsimulang magbago ang mga resulta. Ang sikreto ay unawain na ang paradigma ay hindi kalaban, ginagawa lamang nito ang kung ano ang ipinrograma dito, protektahan ka mula sa hindi alam. Ngunit ang hindi alam ay tiyak na kung saan nagaganap ang pagbabago. Kaya, sa bawat pagkakataon na susubukan mong gumawa ng bago at nakaramdam ng takot, pagdududa, o paglaban, alamin na hindi ito senyales na nagkakamali ka, ito lamang ang paradigma na sumusubok na panatilihin ang kontrol. Sa sandaling iyon kailangan mong magpatuloy. Kung patuloy mong ulitin ang mga bagong paniniwala, sa huli ay susuko ito. Halimbawa, kung mayroon kang paradigma ng kakulangan, simulan mong igiit araw-araw, madaling dumarating sa akin ang pera. Karapat-dapat ako sa kasaganaan. Sa simula, akalain mong hindi totoo ito. Maninindigan ang subconscious dahil hindi nito kinikilala ang ideyang ito bilang pamilyar. Ngunit kung patuloy mo itong ulitin ng may damdamin, darating ang araw na titigil ang mga salitang iyon sa pagiging mga paggigiit at magiging bago mong realidad. Gusto kong sabihin na ang paradigma ay parang dingding na salamin, hindi mo ito nakikita, ngunit nararamdaman mo ang epekto sa tuwing susubukan mong lampasan ito. Ito ang hindi nakikitang hadlang sa pagitan ng kung sino ka at kung sino ang gusto mong maging. At kung ano ang magtatakda kung malalagpasan mo ito o hindi ay ang iyong pagpupursige. Karamihan sa mga tao ay sumusuko sa unang senyales ng paglaban, iniisip na ang kakulangan sa ginhawa ay senyales ng pagkabigo, gayong sa katotohanan ito ay patunay ng pag-unlad. Tinutulak mo ang mga limitasyon ng lumang pagprograma at ito ay nagre-react. Ngunit kung magpapatuloy ka, masisira ito. Isang magandang paraan upang makilala ang iyong paradigma ay ang pagmamasid sa iyong mga resulta.
Ang pera na kinikita mo, ang katawan na mayroon ka, ang mga relasyong nararanasan mo, lahat ay salamin ng iyong panloob na sistema. Kung mayroong hindi ayon sa gusto mo, ito ay dahil mayroong paniniwala na salungat sa iyong nais. Walang silbi ang subukang baguhin ang salamin, kailangan mong baguhin ang larawan. Naalala ko ang isang partikular na araw nang napagtanto kong binago ko ang aking paradigma magpakailanman. Nagbibigay ako ng lecture, at sa kalagitnaan ng talumpati, nakaramdam ako ng malalim na kalinawan. Hindi na ako ang taong iyon na walang kumpiyansa na nagtatrabaho sa pagpapalit ng gulong. Nagbago ako upang maging isang taong lumilikha ng sarili niyang realidad. At sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang sikreto ay hindi lamang ang mag-isip ng positibo, kundi ang mag-isip ng naiba ng tuloy-tuloy hanggang maging natural ang bagong pag-isip. Iyon ang nagpalaya sa akin. Maaari mo ring gawin ang pareho. Tanungin ang lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong sarili at tungkol sa buhay. Tanungin, saan nagmula ang ideyang ito? Nakakatulong ba ito sa akin o naglilimita sa akin? At pagkatapos ay pumili ng mga bagong pag-isip, bagong gawi, bagong emosyon. Sa bawat pagkakataon na iba ang reaksyon mo sa isang lumang sitwasyon, pinapahina mo ang lumang paradigma. Sa bawat pagkakataon na magpasya kang kumilos sa kabila ng takot, nagpoprograma ka ng isang bagong pattern ng kapangyarihan. Sa huli, lahat ng tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob ng isip. Ang panlabas na mundo ay salamin lamang ng iyong panloob na pagprograma. At kapag pinalitan mo ang isang paradigma ng kakulangan ng isa ng kasaganaan, ng limitasyon ng posibilidad, ang buong universo ay tila muling nag-organisa upang ipakita ang bagong bersyon na ito ng iyong sarili. Dahil, sa kaibuturan, ang paradigma ay hindi ang ipinataw sa iyo ng mundo, ito ang tinanggap mo bilang katotohanan. At sa araw na magpasya kang huwag na itong tanggapin, iyon ang magiging unang araw ng iyong tunay na kalayaan. Ang aksyon ang tulay sa pagitan ng iyong nais at ng tunay na nagpapakita. Kung walang aksyon, ang lahat ng kaalaman, lahat ng pananampalataya, lahat ng paglalarawan, ay nagiging magagandang ideya lamang na nawawala sa paglipas ng panahon. Natutunan ko ito sa pinakadirektang paraan na posible. Nang simulan kong pag-aralan ang isip at ang batas ng atraksyon, napagtanto ko na maraming tao ang nakakaintindi ng konsepto, nag-uusap tungkol dito, nangangarap ng mga resulta, ngunit hindi naman talaga gumagawa ng anumang hakbang. Ginugugol nila ang kanilang mga araw sa pagsasabi na sila ay naghihintay para sa tamang sandali, nagpaplano ng mas mahusay, naghihintay ng senyales mula sa universo. Ngunit ang universo ay hindi tumutugon sa paghihintay, tumutugon ito sa pagkilos. Nang umalis ako sa kagawaran ng bombero, wala akong anumang katiyakan. Ang tanging taglay ko ay isang matinding pagnanais at isang matibay na desisyon. Maaari akong naghintay upang maramdaman ang kahandaan, ngunit ang totoo, ang kahandaan ay hindi kailanman ganap na dumarating. Ang dumarating ay ang udyok na kumilos, at sa sandaling iyon karamihan sa mga tao ay nag-aatubili. Tanging nang magsimula akong kumilos, kahit na hindi ko pa alam kung paano mangyayari ang lahat, saka lamang nagsimulang sumulpot ang mga pagkakataon. Ang tamang tao, ang tamang kontrata, ang tamang resulta, lahat ay nagsimulang umayon, hindi dahil ako ay naghintay, kundi dahil ako ay kumilos. Mayroong isang pangunahing prinsipyo na gumagabay sa tagumpay, ang enerhiya ay nagiging resulta lamang kapag ito ay inilalaan sa pagkilos. Positibong pag-iisip, paglalarawan, mga paninindigan, lahat ng iyan ay makapangyarihan, ngunit ito ay simula pa lamang ng apoy. Ang pagkilos ang panggatong. Kung wala ito, mamamatay ang apoy. Ang isip ang lumilikha ng larawan, ngunit ang katawan ang gumagawa nitong realidad. At kapag ikaw ay kumilos, nauunawaan ng universo na ikaw ay nakatuon. Hindi ito tumutugon sa marupok na intensyon, tumutugon ito sa matibay na desisyon. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na kailangan nilang planuhin ang lahat bago sila magsimula, ngunit ito ay isang bitag. Hindi mo kailanman makikita ang buong landas, tanging ang susunod na hakbang lamang ang iyong makikita. Ang kalinawan ay dumarating sa pagkilos. Ito ay tulad ng pagmamaneho sa gabi na nakasindi ang mga ilaw ng sasakyan, ilang talampakan lamang ang iyong nakikita sa unahan. Ngunit kung patuloy kang magmamaneho, mararating mo ang iyong patutunguhan. Ganoon din ang epekto ng pagkilos. Kapag ginawa mo ang unang hakbang, lilitaw ang susunod. At bawat bagong hakbang ay nagbibigay liwanag sa susunod na bahagi ng landas. Naaalala ko ang isang panahon kung kailan mayroon akong isang simpleng layunin, mag-ipon ng $200 bawat linggo.
Hindi ako gaanong kumikita, ngunit nagpasya akong kumilos. Pinutol ko ang maliliit na gastos, nagsimulang magbenta ng mga bagay na hindi ko na ginagamit at lumikha ng isang gawain. Sa simula, tila walang halaga, ngunit ang ugali ng pagkilos ay nagsimulang magpabago sa aking isip. Hindi na ako isang taong gustong magbago, ako ay isang taong nagbabago. At iyon ang nagpapabago sa lahat. Dahil ang pagkilos ay nagpapalakas ng paniniwala, at ang paniniwala ay nagpapalakas ng pagkilos. Ito ay isang siklo ng pagpapalakas. Nagkakamali ang mga tao dahil nalilito sila sa pagnanais at pangako. Ang magnanais ay madali. Lahat ay gustong magkaroon ng mas maraming pera, mas maraming kalayaan, mas maraming pag-ibig. Ngunit ang patuloy na pagkilos, kahit walang nakakakita, ang naghihiwalay sa mga nangangarap mula sa mga gumagawa. Kapag nagpasya kang kumilos, nawawala ang kapangyarihan ng takot. Ang takot ay nangingibabaw lamang kapag ikaw ay nakatigil, nag-iisip tungkol sa lahat ng maaaring magkamali. Sa sandaling kumilos ka, lumilipat ang iyong focus, at ang takot ay nagsisimulang mawala. At dahil narito ka, nakikinig sa akin hanggang ngayon, nangangahulugan iyan na mayroong isang kislap sa loob mo na gustong higit pa mula sa buhay. Kaya, gamitin ang sandaling ito at gawin itong isang desisyon. Mag-subscribe ngayon at I-like kung binubuksan ng nilalamang ito ang iyong isip. Dahil ang simpleng pagkilos na ito, ang maliit na kilos ng pakikipag-ugnayan, ay parehong prinsipyo na nagpapabago ng mga pangarap tungo sa realidad, nakarinig ka ng isang bagay na makabuluhan, at kumilos ka. Ganyan nagsisimula ang lahat. Palagi kong sinasabi, huwag maghintay ng motibasyon, lumikha ng momentum. Ang motibasyon ay pansamantala, ngunit ang momentum ay pinagsama-sama. Ang isang maliit na pagkilos ay bumubuo ng enerhiya para sa susunod, at bigla kang nasa patuloy na paggalaw. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkabigo at tagumpay ay bihirang kapasidad, halos palagi itong pagkakapare-pareho. Ang matagumpay na tao ay hindi kailanman nakakaramdam ng takot o pagdududa, kundi ang kumikilos sa kabila nito. Gusto mo bang makakita ng isang bagay na kawili-wili? Ipinapakita ng pananaliksik sa pag-ugali ng tao na ang mga taong mabilis kumilos pagkatapos ng isang desisyon ay hanggang 70% na mas malamang na makamit ang kanilang mga layunin. Dahil ang utak ay gumagana sa pamamagitan ng emosyonal na asosasyon. Kapag nagpasya ka at kumilos ka agad, iniugnay mo ang kasiyahan sa pagkilos. Ngunit kung ipagpapaliban mo, iniugnay mo ang sakit. At sa bawat pagkakataong isipin mong kumilos muli, makakaramdam ka ng pagtutol. Iyon ang dahilan kung bakit ang sikreto ay ang kumilos ng mabilis, kumilos ng maliit, ngunit kumilos ngayon. Ang pagkilos ay lumilikha ng feedback. At ang feedback ay lumilikha ng pag-unlad. Kahit na magkamali ka, ang pagkakamali ay nagtuturo sa iyo. Ngunit kung hindi ka kumilos, walang pagkakamali at walang pagkatuto. Ang pag-aatubili ay ang tunay na pagkabigo na nagkukubli bilang pag-ingat. Ilang beses mo nang sinabi, pag-iisipan ko pa ito, ngunit hindi mo naman ginawa. Ang isip ay dalubhasa sa pagrason ng takot. Ngunit ang universo ay hindi gumagalaw sa pamamagitan ng pag-isip, gumagalaw ito sa pamamagitan ng enerhiya. At walang lumilikha ng mas maraming enerhiya kaysa sa napagdesisyon ng pagkilos. Kaya gumawa ka ng isang bagay ngayon. Isulat ang iyong layunin, tawagan ng isang tao, magsimula ng isang plano, gumawa ng isang desisyon na magtutulak sa iyo patungo sa iyong nais. Hindi ito kailangang malaki, kailangan itong gawin ngayon. Dahil ang kapangyarihan ay palaging nasa kasalukuyan. Walang tagumpay na nangyayari ng nagkataon lamang, nangyayari ito dahil may nagpasya na kumilos kung kailan mas madali ang sumuko. At iyan ang kinikilala ng universo, ang patuloy na pagkilos, kahit walang naniniwala, kahit walang tila nagbabago. Ang pagtitiyaga ang kritikal na pagkakaiba sa pagitan ng mga nangangarap at ng mga nakakamit. Karamihan sa mga tao ay nagsisimula na may sigasig, puno ng enerhiya, naniniwala ngayon ay magiging iba na. Ngunit kapag lumitaw ang mga balakid, at palagi itong lumilitaw, ang enerhiya ay kumukupas, bumabalik ang takot, at sila ay sumusuko. Iyan ang napansin ko sa pagmamasid sa libu-libong tao sa buong buhay ko, hindi ang mga pangyayari ang nagtatakda ng kapalaran ng isang tao, ito ang kakayahang magpatuloy kapag sinasabi sa iyo ng katawan, isip, at ng mundo na huminto. Ang pagtitiyaga ay isang espiritual na puwersa, ito ay pananampalataya na kumikilos. Naaalala ko ang isang panahon kung kailan tila walang nagiging tama. Umalis ako sa kagawaran ng bombero, sinimulan ang aking negosyo sa paglilinis, at bagaman nagsimula na akong makakita ng resulta,
nararamdaman ko pa rin ang pagiging mahina. Ang mga bayarin ay patuloy na dumarating at ang takot sa pagkabigo ay bumabagabag sa akin araw at gabi. May mga araw na naisip kong isuko ang lahat. Ngunit sa kaibuturan, isang boses ang nagpipilit, ipagpatuloy mo, Bob. Isang araw pa. Isang pagpupursigi pa. Iyon ang boses ng pagtitiyaga. At sa bawat pagkakataong naririnig ko ito at nagpapasya akong sumulong, mayroong bagong nangyayari. May lumitaw na kliyente, may sumulpot na pagkakataon, may nabuong ideya. Doon ko naintindihan, ang pagtitiyaga ay hindi ginagarantiya ang agarang resulta, ngunit ginagarantiya nito na patuloy kang kikilos hanggang sa matagpuan mo ang mga ito. Ang pagtitiyaga ay tulad ng isang nakabaon na buto. Hindi mo nakikita ang paglago, ngunit ito ay nangyayari. Ang problema ay maraming tao ang humuhugot sa buto bago pa ito sumibol. Sabi nila, hindi ito gumagana, sinubukan ko na ang lahat, hindi ito para sa akin. Ngunit ang hindi nila napagtatanto ay isang hakbang na lamang sila mula sa pagkakita ng resulta. Ipinapakita ng mga pag-aaral na karamihan sa mga tao ay sumusuko sa hindi higit sa 10% ng distansya sa kanilang layunin. Hindi sila nabibigo dahil hindi sila may kakayahan. Nabibigo sila dahil humihinto sila ng masyadong maaga. May natutunan ako mula kay Napoleon Hill na ganap na nagpabago sa aking pananaw sa pagkabigo. Ang pagkabigo ay tagumpay lamang na pansamantalang nagkukubli. Nangangahulugan ito na sa bawat tila pagkatalo, mayroong nakatagong aral, isang direksyon na inaayos. Ang pagtitiyaga ay hindi pag-uulit ng parehong pagkakamali, ito ay pagkatuto, pagsasaayos, at pagpapatuloy. Ito ay pag-unawa na ang pagkabigo ay bahagi lamang ng proseso. Sa bawat pagkakataong hindi nangyayari ang isang bagay gaya ng inaasahan, sinasabi ng universo, ituwid ang iyong landas at subukang muli. Napansin mo ba kung paano ang mga pinakamatagumpay na tao sa mundo ay hindi ang pinakamatalino o ang pinakamahusay, kundi ang pinakamatyaga? Sinubukan ni Thomas Edison ng libu-libong beses bago niya napagana ang bombilya. Hindi niya nakita ang bawat pagsubok bilang isang pagkabigo, kundi bilang isang pagtuklas ng isa pang paraan na hindi gumana. Ang ganitong pananaw ang nagtatakda sa mga nanalo. Kapag may nagkamali, hindi sila nagtatanong ng bakit ako, kundi ano ang matututunan ko dito. Nakaranas ako ng katulad na bagay. Nang magsimula ako sa public speaking, ako ay pinagtawanan. Sabi ng mga tao wala akong pagsasanay, na hindi ako guro, na walang makikinig sa akin. Sa simula, walang laman ang mga silid. Ngunit nagpatuloy ako. Nagsalita ako sa 2 o 3 tao na may parehong enerhiya na igugugol ko sa pagsasalita sa 1,000. Nag-aral ako, umayon, nagpabuti. At sa paglipas ng panahon, ang 2 o 3 taong iyon ay naging 10, pagkatapos ay 50, pagkatapos ay 100. Ngayon, lumingon ako at nakita ko na dinala ako ng pagtitiyaga sa disyerto hanggang sa marating ko ang oasis. At mayroong siyentipikong dahilan para dito. Ang neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na umangkop at lumikha ng mga bagong koneksyon, ay paunahing aktibo sa pamamagitan ng pag-uulit at patuloy na pagsisikap. Sa bawat pagkakataong ikaw ay nagtitiyaga, pinapalakas ng utak ang mga circuit na sumusuporta sa pag-ugaling iyon. Kaya naman ang mga bagay na tila imposible noon ay nagiging natural sa paglipas ng panahon. Ang pagtitiyaga ay hindi pakikipaglaban sa mundo, ito ay muling pagtuturo sa iyong sariling utak upang maniwala na ikaw ay may kakayahan. Ngunit mayroong isang detalye na ilan lamang ang nagsasalita. Ang tunay na pagtitiyaga ay hindi nagmumula sa lakas ng kalooban, ito ay nagmumula sa layunin. Kapag malinaw sa iyo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, nagiging pangalawa na lamang ang paano. Ang mga taong sumusuko ay hindi nawalan ng kanilang kakayahan, nawalan sila ng kanilang dahilan. Ang layunin ang nagbibigay gatong sa panloob na apoy. Ito ang nagpapabangon sa iyo kapag gusto ng sumuko ng iyong katawan. Nang magsimula akong magturo tungkol sa isip at potensyal ng tao, hindi ko ito ginagawa para sa pera, kundi dahil alam kong ang nagpabago sa aking buhay ay makakapagpabago rin sa buhay ng sinuman. Ang layuning iyon ang nagbigay sa akin ng panggatong upang magpatuloy kahit walang tila nagiging tama. Natuto rin akong gawing lakas ang sakit. Bawat balakid na aking kinaharap ay nagsilbing pagsasanay para sa susunod na antas. Ang sakit ay nagpapatalas, ang pagtitiyaga ay naghuhubog. Kapag ikaw ay nagtitiyaga, nagkakaroon ka ng mental na kalamnan na hindi makukuha sa ibang paraan. Ang pagtitiyaga ay nagtuturo sa iyo ng pasensya, katatagan, pagtuon.
Pinapaintindi nito sa iyo na ang tagumpay ay hindi isang pangyayari, ito ay isang proseso, at ang prosesong iyon ay nangangailangan ng oras, disiplina, at pananampalataya. Kung ikaw ay dumadaan sa mahirap na panahon nang walang nakikitang resulta, tandaan ang isang bagay, ang ginto ay nasa ilalim lamang ng ibabaw. Marami ang humihinto sa paghuhukay eksakto kapag malapit na nilang matagpuan ito. Magpatuloy pa ng kaunti. Humakbang pa ng isa. Magpursigi pa ng isang araw. Dahil ang universo ay nagbibigay gantimpala sa pagkakapare-pareho, hindi sa pagmamadali. Hindi ginagarantiya ng pagtitiyaga na mangyayari ang lahat sa paraang iyong naiisip, ngunit ginagarantiya nito na magiging ikaw ang taong may kakayahang harapin ang anumang dumating. At kapag sa wakas ay dumating ang tagumpay, at ito ay dumarating, napagtanto mo na ang tagumpay ay hindi ang huling gantimpala, ito ang patunay ng iyong katatagan. Sa paglingon mo sa nakaraan, makikita mong bawat hindi, bawat pagbagsak, at bawat sandali ng pag-iisa ay kinakailangan upang patatagin ka. Ang pagpupursigi ang tatak ng mga nagbabago sa imposible tungo sa hindi maiiwasan. Dahil ang sinumang magpatuloy ay tiyak na magtatagumpay. Ang kapaligiran kung saan ka nabubuhay ay tahimik na humuhubog sa kung sino ka. Ang mga taong nakapaligid sa iyo, ang mga pag-uusap na naririnig mo, ang mga lugar na madalas mong pinupuntahan, at maging ang mga nilalaman na kinokonsumo mo online ay patuloy na nagpoprograma sa iyong isipan, madalas nang hindi mo man lang namamalayan. Imposibleng lumago kung napapalibutan ka ng mga taong puro reklamo, pag-aalinlangan, o nangungutya lamang sa pangarap ng iba. Pinipigilan ka ng kanilang enerhiya. Hindi nila kailangang pigilan ka ng direkta, sapat na ang pahinaan ka ng loob. At kapag nagsimula kang magduda, humihina ang iyong kapangyarihan. Ang iyong kapaligiran ay parang lupa para sa isang binhi. Kahit nataglay mo pa ang pinakamalaking potensyal sa mundo, kung itatanim sa lupang tigang, hindi ito yayabong. Sa kabilang banda, ang isang ordinaryong binhi na nakatanim sa matabang lupa ay namumunga ng sagana. Ganoon din ang takbo ng isip ng tao. Ikaw ang kabuuan ng 5 tao na pinakamadalas mong kasama, hindi lamang sa aspetong pinansyal, kundi pati na rin sa emosyonal, espiritual, at enerhiya. Kung 4 sa kanila ay laging nagrereklamo, ikaw ang magiging ika-5. Kung 4 sa kanila ay nangangarap ng malaki, ikaw ang susunod na makakamit ng dakilang bagay. Naaalala ko nang nagsimula akong matuto kay Earl Nightingale. Siya ang isa sa aking mga unang tagapayo, at ang kanyang mga salita ay lubusang nagpabago sa aking pananaw. Ipinamukha niya sa akin na maaari akong maging anumang naisin ko, basta kontrolin ko ang mental na kapaligiran na aking ginagalawan. Mula noon, nagsimula akong maingat na pumili ng aking pinakikinggan, binabasa, at kinakausap. Pinalitan ko ang mga oras ng pagrereklamo ng mga oras ng pag-aaral. Ipinagpalit ko ang walang saysay na usapan sa mga nilalaman na nagpapatibay sa aking paglago. At ito ay lumikha ng isang tahimik ngunit makapangyarihang pagbabago. Araw-araw, ako ay nagiging isang bagong tao. May isang konsepto sa psikolohiya na tinatawag na emotional contagion. Ipinapaliwanag nito kung paano lumalaganap ang mga emosyon mula sa isang tao patungo sa isa pa, parang isang virus. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kung makikisalamuha ka sa mga taong pesimista, sa loob ng ilang linggo ay nagsisimula kang gayahin ang parehong emosyonal na huwaran, kahit hindi mo ito napapansin. Nakakaapekto ito sa iyong antas ng enerhiya, sa iyong pagiging produktibo, at maging sa iyong kalusugang pangkaisipan. Sa kabilang banda, kapag kasama mo ang mga taong masigla, mapagpasalamat, at may tiwala sa sarili, natural na tumataas ang iyong vibration o ang iyong pakiramdam. Imposibleng manatili kang maliit kung napapalibutan ka ng mga taong malaki ang pag-isip. Kaya naman, kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, kailangan mong simulan sa pagmamasid kung sino ang mga nakapaligid sa iyo. Tanungin ang sarili, ang mga taong kinasasangkutan ko ba ay nagtutulak sa akin pasulong o pumipigil sa akin? Naniniwala ba sila sa akin o pinag-aalinlanganan ako? Kung negatibo ang sagot, marahil oras na upang isaayos ang iyong kapaligiran. At hindi ko sinasabing iwanan ang sinuman, kundi protektahan ang iyong enerhiya. Gumugol ng mas kaunting oras sa mga humihila sa iyo pababa at mas maraming oras sa mga nagtataas sa iyo. At kung wala kang ganoong tao sa malapit, lumikha ng sarili mong bilog ng paglago. Iyan mismo ang ginawa ko. Bago ako nagkaroon ng mga tagapayo, pinag-aralan ko ang mga matagumpay na tao sa aking sarili. Nagbasa ako ng mga talambuhay, nanood ng mga lektura, at paulit-ulit na nakinig sa mga recording hanggang sa maging pamilyar ang mga tinig na yon.
Sa isang paraan, naging pang-araw-araw ko silang kasama. At lubusang nagpabago ito sa aking vibration. Nagsimula akong mag-isip tulad nila, magsalita tulad nila, kumilos tulad nila, at, hindi maiiwasan, nagsimula akong makamit ang magkatulad na resulta. Dahil ang subconscious ay hindi nakikilala ang totoo at ang simboliko, sinisipsip nito ang lahat ng inuulit ng may emosyon at dalas. Kapag masyado kang gumugugol ng oras sa mga taong nagrereklamo, nauunawaan ng iyong subconscious na ang pagrereklamo ang karaniwang pag-ugali at ginagaya ito sa iba pang bahagi ng iyong buhay. Ngunit kapag nagsimula kang ilantad ang sarili mo sa mga ideya ng tagumpay, kasaganaan, at yaman, tinatanggap nito ang bagong huwarang ito bilang normal. At, bigla, nagsisimula kang kumilos ng kakaiba, gumawa ng mas matatapang na desisyon, makakita ng mga oportunidad kung saan dati ay nakikita mo lang ang mga problema. Ang panlabas na pagbabago ay laging refleksyon ng panloob na pagbabago, at ang panloob na pagbabagong iyon ay nagsisimula sa impluwensya ng iyong kapaligiran. Madalas kong sabihin na ang iyong kapaligiran ang energetic mirror o salamin ng enerhiya ng iyong isip. Kung ang lugar na iyong tinitirhan ay puno ng kaguluhan, ingay, at negatibismo, ipinapakita nito na ganoon din ang iyong isip. Ngunit, kapag inorganisa mo ang iyong espasyo, pinangalagaan ang iyong enerhiya, at maingat na pinili kung sino ang iyong sinasamahan, nagpapadala ka ng isang malakas na senyales sa universo, handa ako para sa isang bagay na mas dakila. At tumutugon ang universo. Subukan ang isang eksperimento. Sa susunod na 7 araw, bawasan ang pakikipag-ugnayan sa negatibong balita, mapanirang pag-uusap, at mga taong puro problema lamang ang pinag-uusapan. Sa halip, maghanap ng kapaligiran ng pag-aaral, optimismo, at inspirasyon. Obserbahan kung ano ang mangyayari sa iyong kalooban, sa iyong kalinawan, at sa iyong enerhiya. Mapapansin mo na nagsisimulang dumaloy ang buhay ng kakaiba. Dahil ang iyong kapaligiran ay higit pa sa isang palamuti lamang, ito ay isang vibrational field o larangan ng vibrasyon. At ikaw ay yayabong lamang kung nakatanim sa matabang lupa. Sa paglipas ng panahon, natutunan ko na hindi ito tungkol sa pagtatakwil sa mga taong nananatili pa rin sa mga lumang gawi, kundi tungkol sa pagbibigay inspirasyon sa kanila sa pamamagitan ng iyong sariling halimbawa. Kapag itinaas mo ang iyong key vibration o ang iyong pakiramdam, ang iyong tagumpay ay nagiging isang tahimik na pahintulot para sa iba na bumangon din nagiging isang tanglaw ka, at ang mga handa ay nagsisimulang sumunod sa iyo. Ito ang aking natuklasan matapos ang maraming taon ng pagtuturo, ang pinakamahusay na paraan upang baguhin ang kapaligiran ay maging ang pagbabago sa loob nito. Dahil kapag ang iyong liwanag ay sapat na malakas, nililiwanagan nito maging ang pinakamadilim na lugar. Ang pasasalamat ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa na umiiral upang magbago ang buhay. Lubusan nitong binabago ang key vibrational field ng isang tao, dahil inililipat nito ang focus mula sa kakulangan tungo sa kasaganaan, mula sa takot tungo sa tiwala, mula sa kasalatan tungo sa katuparan. Kapag natuto kang maging mapagpasalamat sa kung ano ang mayroon ka na, kahit nakaunti pa ito, nagsisimula kang mag-vibrate sa dalas ng kasaganaan. At tumutugon ang batas ng atraksyon sa key vibration na yon nang may mas maraming dahilan upang ikaw ay maging mapagpasalamat. Ito ay isang universal na batas, hindi mo naakit ang gusto mo, kundi ang nararamdaman mo. At ang pasasalamat ay nagpaparamdam sa iyo na taglay mo na ang iyong ninanais, kahit bago mo pa ito makuha. Naaalala ko nang magsimulang umunlad ang aking kumpanya. Umalis ako sa kagawaran ng bombero, nagbukas ng sarili kong negosyo sa paglilinis, at sa loob ng ilang buwan, mas malaki ang kinikita kong pera kaysa sa naisip ko kailanman. Ngunit may isang bagay na ikinagulat ko, napagtanto ko na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pera mismo, kundi sa pakiramdam na hatid nito. Pakiramdam ko ay pinagpala ako. Nagpapasalamat. Araw-araw, bago pumasok sa trabaho, nagpapasalamat ako para sa mga taong naniwala sa akin, para sa mga kliyenteng nagpakita, para sa enerhiya ng pagiging buhay at malusog. At habang mas nagpapasalamat ako, mas maraming oportunidad ang tila lumilitaw. Para bang sinasabi ng universo, kung pinahahalagahan mo ang mayroon ka, bibigyan kita ng mas marami pa. Ang pasasalamat ay may agarang epekto sa isip. Kapag nagpapahayag ka ng pasasalamat, naglalabas ang iyong utak ng dopamine at serotonin, ang mga neurotransmitter na responsable sa pakiramdam ng kaligayahan at kagalingan. Hindi ito spiritualismo, ito ay biolohiya. At kapag ang iyong katawan ay nag-vibrate sa dalas na ito, nagiging natural kang magnet para sa mga positibong karanasan.
Mas mahimbing ang tulog ng mga mapagpasalamat, may mas maayos na relasyon, at mas mahusay humarap sa mga hamon. Dahil, sa halip na tumutok sa kung ano ang nawawala, isinasentro nila ang kanilang atensyon sa kung ano ang mayroon sila na mahalaga. Ngunit narito ang puntong madalas nakakalimutan ng karamihan, ang tunay na pasasalamat ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari. Madaling maging mapagpasalamat kapag maayos ang lahat. Ang tunay na kapangyarihan ay lumalabas kapag kaya mong maging mapagpasalamat kahit sa gitna ng kaguluhan. Kapag tila gumuho ang buhay, ngunit pinili mong tingnan kung ano pa ang mayroon ka, lubusan mong binabago ang iyong panloob na estado. At kapag nagbago ang iyong estado, nagsisimula ring magbago ang mga pangyayari. Naranasan ko ito ng higit sa isang beses. Nagkaroon ng mga panahon na tila bumagsak ang lahat, mga negosyong natigil, lumalaking utang, at mga kawalan ng katiyakan sa lahat ng panig. Ngunit sa halip na magpatuloy sa pag-aalala, araw-araw pinili kong isulat ang 5 bagay na ipinagpapasalamat ko. Ang ilan ay simple, nagpapasalamat ako para sa kape ngayong umaga, nagpapasalamat ako para sa lakas upang magpatuloy. At iyon mismo ang nagpanatili sa aking isip na nakalutang sa ibabaw ng unos. Ang pasasalamat ang pundasyon ng lahat ng kasaganaan dahil inaaktibo nito ang pagkilala. Mapapalawak mo lamang ang iyong kinikilala. Kung hindi mo kinikilala ang mayroon ka na, nauunawaan ng universo na hindi mo ito pinahahalagahan at, sa makatuwid, hindi ka nito bibigyan ng mas marami. Ito ay tulad ng isang taong tumanggap ng regalo at nagrereklamo dahil iba ang gusto niya. Sino ang magbibigay ng isa pang regalo sa ganoong tao? Ngunit kapag pinahahalagahan mo ang mayroon ka, nauunawaan ng buhay na maaari ka nitong pagkatiwalaan ng mas marami. Ito ang hindi nakikitang lohika ng kasaganaan. At ang pinakakawili-wili ay binabago rin ng pasasalamat ang paraan ng pagtingin mo sa mga hamon. Kapag sinasanay mo ang iyong sarili na maging mapagpasalamat kahit sa mga problema, nawawala ang kanilang bigat. Dahil, sa isang paraan, nauunawaan mo na ang bawat balakid ay humuhubog sa iyo, inihahanda ka para sa susunod na antas. Naaalala ko ang isang panahon nang nawalan ako ng isang mahalagang kontrata. Sa sandaling iyon, parang katapusan na ng mundo. Ngunit pinili kong maging mapagpasalamat. Sabi ko sa sarili ko, may dahilan ito. Ilang sandali pagkatapos, lumitaw ang isang bagong kontrata, at ito ay mas mahusay. Para bang kinuha ng universo ang isang bagay na mas maliit upang magbigay daan para sa isang bagay na mas dakila. Ang pasasalamat ang wika ng kasaganaan. Ang mga taong walang utang na loob ay nabubuhay sa kakulangan kahit na marami silang mayroon dahil hindi ito kailanman sapat. Tinitingnan nila ang nawawala at binabaliwala ang taglay nila. Ang mga mapagpasalamat na tao, sa kabilang banda, ay nabubuhay sa kasaganaan kahit na kaunti ang kanilang mayroon dahil nakikita nila ang nakatagong yaman sa maliliit na bagay. At ang kakaiba ay ang pananaw na ito ay umaakit ng mas maraming dahilan upang magpatuloy sa pagiging mapagpasalamat. Ito ay isang tuloy-tuloy na siklo ng paglago. Kung gusto mong makita ang pagbabago sa iyong buhay, magsimula sa isang simpleng ehersisyo, araw-araw, bago matulog, isulat ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Huwag ulitin ang parehong mga bagay. Hamunin ang iyong isip na makahanap ng mga bagong dahilan dahil ganyan mo palalawakin ang iyong kamalayan sa kasaganaan. Sa maikling panahon, matutuklasan mo na marami kang dapat ipagpasalamat kaysa sa naisip mo. At kapag nagbago ang iyong pananaw, kasama nitong babaguhin ang iyong kapalaran. Sa loob ng maraming taon, namasdan ko ang mga taong isinasabuhay ang prinsipyong ito. Nakita ko ang mga negosyanteng binago ang kanilang naluluging negosyo upang maging mga imperyo dahil lamang sa sinimulan nilang isabuhay ang pang-araw-araw na pagpapasalamat. Nasaksihan ko ang mga mag-asawang nasa bingit ng paghihiwalay na muling natuklasan ang pag-ibig dahil lang sa sinimulan nilang pahalagahan ang mga tamang ginagawa ng kanilang kapareha sa halip na ituro ang kanilang mga kapintasan. Nakita ko ang mga taong nakabangon mula sa depresyon dahil natuto silang kilalanin ang maliliit na himala sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi ito nagkataon lang. Ang pagpapasalamat ay nagre-reprogram sa isip upang makita ang dating hindi nakikita. Madalas kong sabihin na ang pagpapasalamat ang unang hakbang ng pananampalataya na isinasabuhay. Kapag nagpapasalamat ka para sa isang bagay na hindi pa nagaganap, sinasabi mo sa universo, nagtitiwala ako. At ang pagtitiwalang iyon ang nagbubukas ng daan upang mangyari ito. Dahil ang pakiramdam ng pagpapasalamat ay umaasa na sa kalalabasan.
Kumikilos ka bilang isang taong nakatanggap na, at tumutugon ang universo alinsunod sa vibrasyong iyon. Kaya, kung sa ngayon ay pakiramdam mo'y nalilito, nag-aalala, o walang direksyon, huminto ka sandali at huminga ng malalim. Lumingon sa paligid at maghanap ng anumang bagay na buong puso mong maipagpapasalamat. Marahil ay ang hangin na nilalanghap mo, ang pagkakataong magsimulang muli, isang tao na sumusuporta sa iyo, o ang simpleng katotohanan na narito ka, nakikinig sa isang bagay na maaaring magpabago sa iyong buhay. Simulan mo doon. Ang pagpapasalamat ay hindi lang isang pakiramdam, ito ay isang dalas. At kapag nakahanay ka rito, ang buong universo ay nakahanay sa iyo. Kung ang nilalamang ito ay umantig sa iyong kalooban, kung ginising nito ang kislap ng kamalayan na marahil ay natutulog, kung gayon ay huwag mong sarilinin. Ibahagi ang video na ito sa isang espesyal na tao, isang tao na maaaring kailangan marinig ang eksaktong mga salitang ito ngayon. Minsan, isang simpleng mensahe ang dumarating sa tamang-tamang panahon at binabago ang takbo ng isang buong buhay. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagiging narito, sa paglalaan ng iyong oras sa paglago, pagbabago, at pagbubukas ng espasyo para sa isang bagong paraan ng pag-isip. At alamin mo ito, nagsisimula pa lamang ang iyong paglalakbay. Magkikita tayo sa susunod na video.